Nagsimula ba ito na sa libro muna o yung idea? We launched the book first, but after the movie, I revisited my book. Tapos revised namin to be more like the book. But in the book, maraming elements na hindi namin nagawa sa CV. Because it's very long. Oh, you want to know about how this book started? Okay, 2 years ago when we were shooting, parang my practice shooting na activity, this director, Arjan Manlapig, he told me, gumawa ka ng Gomburza. But then I didn't want to make Gomburzas because I said, it's very difficult to make like a history. Baka mabash tayo, lahat-lahat, gano'n, ayoko. So I said, I don't want to do anything like that. But, you know, as I went, I thought about what he said to me. Naisip ko, why not do it in a different angle? So, you know, I watch historical fiction movies and I'm a very big fan of historical fiction movies. And then I thought that, you know, historical fiction can lead a person to study the history. After watching the movie, they will Google it. They will Google, totoo ba ito nangyari history? So I like people to look back at our kasaysayan as Filipino. And because history is very important, although it's history, but it reshaped us to what we are today. Correct. Paano niyo pinili kumbaga yung mga elemento na isasama sa pelikula? Yung binawas dun sa kumbaga sa nobela? Siya lahat ito. Sikap lahat ito. Then, nag-start po talaga to. Pumasok ako, buo na siya halos. Hindi pumasok ako ng nakakast na, may design na and everything, may vision na si Kapitana. Tapos tumulong na lang ako to mount it, tumulong ako to capture everything. Nung nabasa ko yung script, parang nasa final draft na siya eh. Hindi na ako, tapos dahil nga first time ko po ito, this is my first movie, but I am doing assistant direction sa mga sitcom, pelikula, with the late Bert De Leon and the late Philip Lazaro, and also Chris Martinez. So yun po yung background ko, pinanggalingan ko TV and konting movies. So nung sabi ko sa kanya, ito po yung trabaho ko hindi po ako nag-direct before. Pero persistent siya na ako yung gawin niyang director. So parang, sige, fight na. So nung binasa ko naman yung script, okay po siya sa akin, nakas na po niya, sinabi niya sa akin, ito yung mga artista, okay din po sa akin. So parang basically, nabuo yung pelikula from Kapitana, tapos tinulungan po siya ng buong production. Yun. Miss Carmen, kumusta naman yung trabaho mo dun sa mga posters mo dito? Ay, naku, happy naman ako kasi we came prepared talaga. Kasi syempre, parang limited lang yung shooting days. So ako nga, talagang nakipag-coordinate ako kay Miss Rosana kasi ngayon ako mag-roll talaga ng lola na gray hair. So I made sure na sabi ko, gusto ko naman na talagang, sabi ko, kasi ako yung haharap sa camera eh. So I want to make sure na talagang happy rin ako sa magiging look ko kasi first time ko magagawin to. And I also want to make sure na hindi yung pagdating nung sa set na parang meron pang mga adjustment. I made sure na as an actor na matagal na ako sa industriya na talagang dadating ako doon ka-prepared and expected. Lahat naman kami ginawa namin yung trabaho namin. So, masaya naman. All the actors are very professional. Thank you. O iba naman ang magtanong. Actually, ramdam ko may tanong din si Miss Jessica from Inquirer. Hello po, congratulations po. Ang Miss Carmen, tanong ko po, nabanggit po ni Ma'am kanina yung importansya po ng history in the Philippines. And ngayon po, since mag-election, ano na lang po yung gusto nyong makuha, especially po ng mga kabataan ngayon sa film po? Kung anong koneksyon sa pelikula. Parang lesson po, especially sa importansya po ng
ang nawawala kasi ngayon sa kabataan, yung mga values na kaya ako tinanggap din tong movie na to kasi nandun yung importansya ng paggalang sa mga magulang, sa paggalang sa kapwa, sana maibalik pa rin yun. Kasi ang notice ko ngayon sa mga kabataan, it's me, myself, I. Wala na eh. Ang importance is yung communication through social media, yung likes na makukuha, parang doon hinahanap yung sariling worth nila, hindi na yung pagkapwa-tao. Sana yun ang mabalik. At saka pagdating sa eleksyon, may sasabihin ako, sana ang wish ko lang, sana ang mga bumoto yung mga butante na lang, ay yung mga na lang, yung mga taxpayers. Para talaga, maging masagana ating bansa. Di ba? Para nakakapag-isip kasi yung taxpayers, siyempre, di ba, tayong mga taxpayers, mag-iisip talaga tayo kung sino yung boboto natin. Thank you po. Kay Direk naman po, ano po yung parang pinakamahirap for you, naging challenge po sa pag-combine po ng mga elements, especially po pinakombine yung history, yung faith po, di ba po, about God. Tapos parang may medyo comedy din po dito. Yung comedy, hindi na siya, natural na siya sa akin. Parang tinatawanan ko na lang lahat eh. Yung faith, joke lang po, yung faith, baka pagalitan ako ni Papa Jesus. Okay, nasa teksto naman na po yung mga kailangan sabihin. Hindi naman ako nagdi-disagree dun sa mga sinasabi nila. So, kumbaga, parang kailangan mo na lang din talaga siyang iayon kung saan papunta yung kwento. Hindi ako nahirapan dun sa, wala siyang difficult, meron ba? Alin doon? Hindi, walang difficulty ron sa walang difficulty ron sa pagko-combine ng comedy and the love for the country and faith. Kasi yun tayo as Pinoys eh. I mean, maiba man ang religion mo or iba man ang pinanggalingan mo or iba ang probinsya mo. Always masayahin yan tayo as Pinoy eh. Always faithful. And the love for country, yun medyo yung kailangan nating ayusin kasi yun yung, again, sabi nga ni Miss Carby, yun yung medyo nawawala ngayon sa mga tao. Yun. Yun lang po, thank you po. I will answer that part. We had a parang reshoot of a part na I felt rejoice. Susana Mike, close. Okay, kasi the kapitan of our movie talaga was direct at that time. So he's calling the shot, oras, lahat, ganun. And but there was a scene na sabi ko, direct, maski na wala compromise, the rejoice scene has to be talaga rejoice. Kasi the three priests thought they were in heaven. Ang nangyari dyan is, sila yung rejoice. Tapos tinignan ko, then the following day I said, direct, parang mali yan you should, let's do the rejoice scene more joyfully, diba? That's the only one. Pero he was the captain of the ship. Actually, when I did the draft, when I showed it to him, he corrected a lot of things in the script. For example, yes, nakalimutan mo na ba? Pinagtalunan pa namin, nag-debate kami, nang matagal talaga. As in, ako ang nag-compromise. The last part, I won't say it na spoiler, kasi si director ang nagsabi, hindi pwede, it should be like this is the way it should end. Remember? Correct. So you have a lot to say, and then there's this scene of Paulo Pascual. Ikaw din yan, hindi sa akin. Marami siyang scenes na inad na wala sa script. So I beg to disagree when he said that ayos na lang yan. Actually, malaking major ayos talaga. Thank you po, ma'am. Nikki Wang from Manila Standard. Without an age. Hello, Derek.
Sabi mo kanina, well, sabi naman ni Kapitana na marami talagang ginawa sa pelikula at marami kang ginagawa na televisions. Pero kasi sabi mo, when you join the project, meron ng casting, meron ng script, everything is planchado na. So is it safe to say na sobrang dali sa'yo para gawin yung pelikula nito? Hindi po. Sobrang hindi po siya madali. Kasi period siya. So ang dami nating period ngayon na masasabi nating standard. Sabihin na Goyo, yung mga ganyan, mga Gerald na pelikula, na ang hirap pantayan kasi big production na sila ito parang small production lang kami nila Kapitana. So nung nag-uusap kami, for example, yung may nakita kayo kanina ng mga fight scene, sabi niya, yung mga previous, yung 13 directors na nakausap niya, parang gusto ng elaborate scene, elaborate fight scene, elaborate action, dugo, gore, ganon. Pero nung sinabi niya yun sa akin na hindi yun kakayanin ng production, I had to go to my theater background. Na paano ko to i-mount na hindi siya magmumukhang hilaw. Pero andun pa rin yung objective, nandun pa rin yung intention, nandun pa rin yung intensity ng mga tao. So, yun yung mas naging challenge sa akin kung paano palabasin yun without the actual gore, without the actual fights. Actually, sa buong pelikula parang ganun. Kung mapapanood niyo yung pelikula, mas theatrical yung staging, yung mounting, mas simplified, mas gano'n. So yun yung naging challenge sa amin.